Magandang araw pong muli at panoodin po natin itong balita ng Inquirer today na nag-file ng kaso si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban kina Abalos at sa kanyang mga kasamahan. Ito po yan. Former President Rodrigo Duterte has filed a malicious mischief complaint against Interior Secretary Benhur Abalos, Philippine National Police Chief General Romel Marbel, and other police officials. Mahina po yung sound pero ang sinasabi po ay nag-file ng kaso si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte laban kay Abalos at kay Marbil at sa iba pang kasama nila sa ginawa nilang pagre-raid sa KOGC. So ito po ay may kinalaman doon sa mga nangyaring karahasan, doon sa mga paninira ng gamit at doon sa mga nangyaring hindi maganda doon sa loob ng KOGC. Yung paghuhukay nila ng tunnel at pagsasabi ng pagbabawal sa mga tao na makapunta sa lugar ng pagdadasal at ang isa pa yung nabalitang pagpapasabugin daw yung eskwelahan. So yan po yun ang mga issue at malamang meron pang mga ibang issue na may kinalaman din dito sa ginagawa ni Duterteng pagpapail ng kaso laban sa kanila. Si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte po ay ang caretaker ngayon ng KOGC matapos ito ay isalin sa kanya ni Pastor Apollo Kibuloy. So sa ngayon po, yan ang isang malaking problema na haharapin ng mga taong mga opisyal ng kapulisan na nag-take over dyan sa KOGC compound sa loob ng halos 16 na araw. Kung ating pong natatandaan, si Police Major Nicolas de la Torre ang namuno sa kanila at nakipagmatigasan pa siya doon sa nag-issue ng TPO na kung saan ay pinawalang bisa din noong isang branch ng Court of Appeal sa Cagayan de Oro. So, ito po ngayon ang isang medyo mabigat-bigat na problemang hinaharap nitong sina Abalos, si Marbil at saka itong iba pang opisyal. At ito po ay may kaugnayan ngayon sa kanilang mga panunungkulan sa gobyerno. Maaari po kasi itong magdulot ng kanilang pagkakatanggal o pagkaalis sa serbisyo at pagkaka-disqualified nila dun sa mga benepisyong dapat ay kanilang makukuha. At medyo masakit-sakit po yan kasi sa tinagal-tagal ng panahon ng kanilang panunungkulan, lalo na itong kagaya ni Torre na para namang nawala na rin sa huwisyo at kung ano-ano na lang maisip na paggagawain sa loob ng KOGC. Matatandaan po natin na ang isa niyang naging napakalaking problema ay yung pagpapahukay ng tunnel sa loob ng KOGC compound at pagsasabing si Pastor Kibuloy daw ay nasa underground bunker at nakikuha ng kanilang detector yung heartbeat nito, na sa katapusan ay nauwi rin naman sa wala dahil si Pastor Kibuloy pala ay nasa ibang lugar at nagkusa na rin ngang sumuko sa mga sundalo at ngayon ay nasa kustodya na ng pamahalaan. So ito pong ganitong mga issue ngayon na kinakaharap ni na Abalos, ni Marbil at saka ni Torre kasama yung kanyang iba pang opisyal. Yung matatandaan po natin din may isa pang babae na si Major Catherine De La Rey na isa pang
medyo magaling-galing magsinungaling at nahuhuli naman sa sarili ring pananalita, ang tiyak na masasama rin sa issue na ito. So, balikan po natin itong issue. Napakarami po kasing bagay ang nangyari sa loob ng KOGC. Unang-una, yung pagkasira ng mga ari-arian, pagkakaroon ng mga insidente na may namatay, yung pag-spray ng pepper spray sa isang ehekutibo ng KOGC, at yung pananakit nila dun sa mga tao, yung pagpupuslit nila ng mga gamit na hindi pinapadaan sa scanner, at napakarami pang medyo paglabag doon sa human rights violation. So ito pong lahat ay haharapin ngayon ng mga taong involved dito. At si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte bilang caretaker ng KOGC, ang kanila ngayong haharapin kasama ang mga legal na abogado at konsil ng KOGC. Alam po natin, nandiyan dyan si Atty. Torion at may iba pang abogado na kasama dyan sa KOGC. So, ang magiging kawawa rito ngayon, yung makakagaya ng pulis na nagpepper spray, maaari pong siya ay inutusan at sumunod lang. Ang hindi niya ngayon matatanggihan ay kung siya ay matidemanda, maaaring matanggal siya sa serbisyo at mawala yung kanyang mga benepisyo. So, sa kalagayan naman ng mga opisyal na medyo matataas ang ranggo, kagaya ni Torre, ni Marbil, ni Abalos, isa lang po ang patutunguhan yan. Kailangan nilang tanggapin kung ano man yung hatol, o kailangan nilang salagin yung magiging hatol sa pamamagitan ng pagtuturo kung sino ba ang nag-utos sa kanila at kung paano ang dapat nilang gawin. So dito po sigurado maraming magiging issue, kasi sa tingin ko, kagaya ni Torre, medyo magiging masakit sa kanya yung pagkawala ng kanyang mga benepisyo. Mapipilitan siyang magsalita at mapipilitan itong magturo ng mga taong nag-uutos sa kanya. Lalong-lalo na po yung mga opisyal na mas mababa sa kanya ang kalagayan at hindi naman naging secure ang pamumuhay. So, ito po ngayon ang isa nilang malaking problemang kinakaharap. Samantala, kagaya naman ng ibang mga pulis na napag-utusan lang, yung mga kumbagay wala naman halos sa ranggo kundi pulis nga lang na nasabi, sigurado po magkakaroon ito ng malaking issue at mapipilitan silang magsalita. Kung hindi kasi, baka masayang yung kanilang serbisyo at mauwi sa wala. Ang isa pa po kasing napakasakit dito, yung paghahangad sana ni Torre na makuha yung 10 million na pabuya, ay nauwi sa wala. Kaya naging gano'n na lang ang kanyang pagpupursige sana na mahuli si Kibuloy, at ultimong yung pagdarasal, yung paggamit ng katedral ay ipinagbabawal niya sa mga membro ng KOGC, na kung tutuusin ay isang malaking pagkakamali. Dahil dapat po kasi hindi pinakikialaman ng kapulisan yung mga sistema ng pagdarasal o pagsamba ng anumang relihiyon. So dito po natin nakita na para talagang na martial law yung KOGC at lahat gusto nilang ipagbawal. Ultimo nga yung nagagawa nilang putulan ng kuryente, ng tubig, at napapagawa lang pumasok sa sarili nilang pamamahay. Ginagawa po yan ng mga kapulisan sa utos ng kanilang commander na si Torre. At yan po ngayon ang isang nilang napakalaking problema na haharapin. So, tingin ko ito ay magiging isang malaking issue
At tingin ko maraming iiyak at maraming mawawala ng benepisyo sa hasahanay ng mga kapulisan. So, hanggang dito na lamang pong muli at maraming salamat. Paki-like and subscribe na lamang pong muli.